Welcome back sa Scooter ni Vic YouTube channel. Dito tayo ngayon sa Mad Mountain Motors para i-review pinakaunang scooter ng CF Moto. And this is the CF Moto 150SC showroom review. Let's check it out. So guys, ito na yung CF Moto SC150. Mag-walk around tour muna tayo kasi sa totoo lang, ang unang tinitingnan natin sa isang motor, kahit ano pa yan, ay yung kanyang itsura. So kung trip natin yung kanyang overall design, kumbaga na love at first sight tayo sa isang motor, then dyan tayo magkaka-interest. Tama ba? So this is the 150 SC. Ito yung pinaka-unang scooter ng CF Moto. So, kung meron kayong ganito, then it would be a memorable one because this is their first 150cc na motor. So, simulan muna natin dito sa kanyang harap. Una kong naalala dito is yung pinakaunang version ng PCX. Pagdating dito sa harap, kasi parang ganyan na ganyan siya eh. Diba? Parang may pagka V-shape. Tapos parang jet ski, yun yung common na sinasabi nila. Pero ito, may sariling identity siya kasi pagdating dito sa gilid, yan, very macho looking siya. Ang lapad ng dating niya. Yung winglet niya dito, wala siyang katulad. At makapansin din natin dito guys, na V ang kanyang headlight. V na V. At yung DRL, diba ang ganda ng DRL niya. Kitang-kita yung road presence dito pagdating sa harap, ma-identify nila, or siguro sa mga hindi nakakalam, sabihin nila anong motor yan, pero sa mga nakakalam, malalaman mo agad na 150SC itong motor na to. So pagdating sa kanyang size ng gulong, malaki din ito, 14 inches and then 110 by 70. So makikita natin, naka traction control na yan, naka disc brake with ABS. Ang brand ng ABS nito is gawa ng Bosch. So harap at likod, naka-ABS siya. Full LED ang kanyang lighting system, harap likod dyan guys. Dito sa kanyang windshield, sakto lang naman. So maalala natin, parang ganito kasi ang mga windshield ng mga NMAX. So sakto lang siya since pang cruising ito. Sana may nabibiling mga mas malalaki, mas mataas pa para sa mga mahilig magbiyahe, mahilig mag long ride, at least mare-reduce yung wind fatigue kapag mas mataas yung windshield. Side mirror, medyo ito unique kasi parang naka L-type siya. Medyo, yung iba siguro hindi magugustuhan nito. Pwede nyo naman palitan to kasi napakadami sa market na pagpipilian na mga side mirrors eh. Pero sa stock niya, yan, kakaiba din siya. It reminds me of the Kymco $150 na parang ganyan din eh. Naka L-type din siya pero yung bilog. Yan, parang mas lumapad siya pag tinitingnan natin from front. Okay din naman siya. Side naman, ang nagustuhan ko dito is itong part na to. So para siyang may speakers dito. Pwede ka lang, sana speakers na lang yan para pwede mag-sound. Pero kidding aside, ang ganda ng design niya, no? Parang kakaiba. So alam mong gawa ng CF Moto kasi sila yung may design na parang unusual sa daan. Malapad din ang kanyang floorboard or ang footrest ng rider. So very generous din naman ang space niyan. Hindi katulad ng ibang mga touring na 150cc, 160 na napakaliit. Katulad yung gamit ko maliit eh. So ito sakto lang. Ang ganda oh. Tsaka natatakpan. Medyo natatakpan nitong part na to yung paa natin. Diba? Para pag siguro umulan, yan, hindi basta-basta mababasa. So malapad siya. At napansin ko yung pillion na to, isa sa pinaka-premium na subukan ko na. Yan oh.
hindi siya yung sobrang alog. Tsaka yung itsura niya, kakaiba. Ito, black to eh. So, mas naging premium siya. Pabalik mo lang ganyan, magkiklik na. Suwabe yung close and open niya. So, mas comfortable yung back ride natin. So, sa part naman na to, naka-dual shock siya. Isa sa advantage ng motor na to, naka-liquid cool siya. So, wala tayong problema pagdating ng long ride. Kahit less na yung brakes niyan, okay pa rin kasi liquid cooling system. Way better than air-cooled. Pero syempre, depende din sa perspective ng iba yan. Yung iba kasi gusto mga air-cooled lang para less maintenance. Pero, mas maganda tong mga liquid-cooled pag mga long ride talaga, tsaka mga hindi masyadong nag-stop na tuloy-tuloy ang biyahe. Maasahan natin yung liquid cooling system. So, ang ground clearance naman ito, sakto lang din, 135mm. And then, ang kanyang seat height ay 765mm, which is height-friendly naman to. Kung hindi ka ganun katangkad, hindi masyadong mahaba yung legs mo, kayang-kaya to ng mga nasa 5'1 or 5 flat. Kayang-kaya kasi hindi naman siya ganun kataas katulad ng mga nasa 780mm. Sa rear view naman, ito, napakaganda ng rear lights nito or ng tail lights niya. Ang ganda ng pag-LED. Ang ganda ng road presence niya, lalo na pag madilim or lalo na pag gabi. Napakaganda ng buga ng kanyang LED, tsaka medyo malapad din siya. Actually, ganito yung mga gusto kong tail lights na parang straight lang siya, na very simple, na maganda yung tindig, hindi yung mga X. Yung gamit ko kasi X na LED, so hindi ko talaga trip yun. Ito, ganitong mga klaseng LED design ng taillights ang mas nagugustuhan ko. So para din yung mga PCX, so nagagandaan ako sa likod nila. And finally, yung grab bar niya, I think nakakita ako ng isang grab bar. Nung unang nilabas ito is naka-ready na yung kanyang pang top box. Siguro, optional na lang yun or may nabibiling aftermarket. Pero yung ganitong klaseng grab bar, yan, napaka-forma. Kasi sakto lang din na kung wala man itong top box, at least maluwag ang kanyang U-box. Nasa 30 liters ang space nito. Marami tayong may lalagay actually kahit wag na tayo mag-top box. And also itong kanyang seat ay meron dalawang levels ng opening. Yan, pa-slant. And then pwede nyo na siyang full. So, kung ibubukas nyo lang ng saglitan, o hindi siya bababa agad, yan, pwede nyo rin siyang i-full kung talagang magtatagal kayo ng konti dito sa U-box. Mamaya mag-helmet check tayo. Ang mga nakikita kong kasya dito is yung medyo maliliit ang design na mga helmet. Meron naman at least nakakasya dito. So may kasamang tools na to, and then I think yung battery nito is located sa harap. Seat quality, generous naman siya. Malambot dito sa OBR or sa back ride. And then dito naman, medyo nag-slant siya ng konti, makikita natin. May support pa siya sa lumbar, kaya lang hindi siya ganun ka-aggressive. Medyo slant siya. Pagdating dito sa harap, and medyo mas lumibis na siya. Yan yung reason why bakit bumaba ang kanyang seat height dahil dito, which is I think good, kaya mas friendly siya talaga sa kahit anong height. Mga Pinoy height, pwede yan. Also, pagdating sa kanyang utility, meron siyang left side pocket dito na premium yung dating, no? Galing talaga ng quality ng CF Moto. Makikita natin yung pagka-premium niya. Tapos, meron na rin tayong dalawang charger dito, charging port. May USB Type-A, USB Type-C, 18 watts yan. So, medyo fast charging na rin yan kung kailangan natin na mabilisang charging para sa ating phones and sa ating mga action cameras. And maasahan natin yan. And then, yeah, generous din yung kanyang space. Kasya ang mga phones, and kung ano man yung ilalagay nyo dyan, maluwag din naman siya. Tsaka premium ang dating neto. Diba? So, ang ignition system neto is keyless. Yan, mag-on na yan, pupush lang natin. So, less na yung burden natin na baka manakaw. May iwasan na natin yon dahil keyless nga siya. So, pihit lang yan. So, itatapat lang natin kung ano yung gagawin natin. So, kunyari dito. So, magbubukas yung seats. And then, itong fuel lid, napakaswabe na ito. Yun, diba? So, 8.5 liters ang fuel capacity nito. It's good enough for long trips. Tsaka, ang average na KPL neto is 2.5 to 2.7 per 100 kilometers. So kung i-convert natin yon, it's around 37 to 40 kilometers per liter.
So napakatipid niyan at malayo-layo na yung matatakbo natin yan. Tsaka makakatipid tayo sa gas dahil nga yun yung fuel consumption niya. Check natin saglit itong kanyang panel gauge. Napakaganda nito. So yung display na ito parang ano na para kang naka-cellphone na. Makita natin yung mga indicators dito. Siyempre kompleto yan. And then merong CF Moto app na nako-connect. Yun, pwede nyo i-connect yung phone nyo. And then pwede na rin siyang maging on-screen navigation. So kung gagabit kayo ng mga maps, yan, directly dito na siya makikita. And mga information about sa inyong riding habit, ay nandito yung kanyang navigation. So, yan, pwede nyong i-set. Pwede nyong i-on and off ang kanyang ABS, which is hindi nagagawa yan ng ibang, may mga ABS na nasa 150 o 160cc. Ito, na on and off. And then, kaya ganun din ang kanyang traction control. Pwede nyong i-on and off yan. Tapos, pwede nyong i-disable ang kanyang anti-theft alarm kung gusto nyo. So, pwede pang mag-control ng music. So, hindi na tayo magtatagal dito, pero at least you get the idea kung ano yung klaseng panel or TFT netong 150SC. So, ang ganda ng kanyang quality, ng kanyang mga toggles, ng kanyang buttons, basta yung plastic niya. High quality siya, even the grip. Ang ganda netong grip na to. Kapit talaga siya. And dito rin sa kabila, nagagandahan ako dito sa kanyang push start, kakaiba. May hazard pa siya. Very tactile yung hazard nito. Kung may start and stop siya, meron din siyang kill switch dito sa kanyang side stand. So for extra safety, ang kanyang levers ay color black. At makikita nyo dito, meron siyang passing light at dito rin yung bright. O diba, kakaiba. Piniflick, dino-double press kapag nagpapass kayo. Okay? Goods na goods yan. Ang wala lang dito ay yung park brake hold. So, bakit walang park brake hold dito? Ewan ko, pero dapat sa mga ganitong mga motor or sa lahat ng mga scooters, dapat standard na yung mga park brake hold na yan para additional safety. Dito sa kanyang handlebar view, yan, naka-cover siya. This one is very subjective. Depends sa preference ng mga riders. Iba kasi gusto nilang naka-cover na para hindi nababasa yung mga wirings, diretso dyan. Iba naman gusto nila walang ganito para mas, I think, mas convenient or mas magandang pang utility kasi marami kang mailalagay na hooks, na mga clamps. Pag naglalagay ka ng phone holder, I think mas flexible yung mga naka-naked. Pero meron iba din na ayaw nila para mas malinis tignan. At pagdating naman sa kanyang performance, this one is 150cc, nasa 149. Pero i-flat na natin yon. And then naka 2 valves ito. Ang power pala nito is 10.5 kilowatts, equivalent to 14 horsepower HP. Meron siyang torque na 14.2, which is napakalakas para sa isang 2 valves na 150cc. So napakadaling sakyan. Ito naman natin. Flat-footed tayo dito. Siyempre, nasa 5'10 tayo. Sakto lang ang kanyang seat height. The ground clearance, I think it's good. Yeah, ganito ang kanyang itsura kapag nasakyan na natin. So, dito sa kanyang top view, buttons lang. Medyo naka-face naka-front ng konti. Medyo mahirap ang gamitin. Mas okay siguro kung medyo naka-slant to ng konti para mas madaling gamitin. Pero okay lang din para hindi naman diretso sa ulan, mas okay din na ganito yung itsura niya. This is the signal lights and then yung busina. Pakinggan natin. So malakas din ang kanyang busina. Ito ang kanyang hazard. Yan. Tapos ito naman yung start and stop system and then this one is the ignition. So para naman sa level ng levers niya, ng brake levers niya, sakto lang. Ito medyo malambot itong front and then itong likod, sakto lang din naman. Okay, this is the rear and this is the front. So wala siyang adjustment, pero I think pwede naman yata tayong mag-upgrade kung gusto niyo nang may mga adjustment. So I think maabot naman ito kung medyo short ang iyong fingers, kaya naman yan. Sa kanyang side mirror, tingnan natin kung medyo may grado siya. So
So far, goods naman. Medyo nalilitan lang ako ng konti dito sa kanyang side mirrors. Basing sa ating preference, pero at least, yan, medyo hindi ganun ka grabe yung kanyang parang grado yung pag-zoom in sa ating rear view. So, kitang-kita pa rin natin ang likod and ang side. So, goods na goods pa rin siya. So, yan, medyo matras tayo ng konti. Maganda yung space dito sa may tunnel. Pwede tayong maglagay ng mga gamit dito kasi ang maganda dito sa may bandang fuel lid niya o kanyang fuel tank, medyo flat or pantay siya. Pwede kang maglagay pa ng maliliit na gamit or pwede kang maglagay ng tank bag or tunnel bag dito sa area na to. And I think may hook. Wala siyang hook. Wala siyang hook pero pwede siyang lagyan ng hook dito sa gitna niya kung para extra na sabitan kung may ilalagay man kayo. So overall, pag titingnan natin ang lapad sa harap, pero pag nakaupo tayo, napaka-compact niya. Yan, napaka-generous ng kanyang seats. Pag naka-cruise mode tayo, yan. Maganda yung placement ng paa natin. Nakaka-stretch din naman tayo kahit papaano. Pero gaya na sinabi ko, medyo compact kasi itong motor na to. Kaya hindi talaga ganun ka-stretch yung paa mo. Pero at least, di ba, may dalawang level siya. So, may standard and then may paganto. Relax din naman pag nagko-cruising style, pag nagko-cruise mode tayo. Yan, gusto natin mag-stretch ng konti. Okay naman siya para sa akin, para sa height, tsaka para sa ating weight. So, yung upuan niya, hindi ganun kalambot, hindi rin ganun katigas. So, I think this one is good enough. Yan, dito sa may area na to, yan, hindi masyadong wide para at least hindi masyadong nakabuhaka. Maabot talaga natin yung ground ng maayos. Okay, pag nasa traffic tayo, makokontrol natin yung motor ng maayos. Kayang-kayang imaneho or i-control ng mga nasa 5 flat, yan, 5.4 pababa, kayang-kaya yan, no? Siguro, pero yung mga nasa 4 something, gawa ng paraan na, siyempre, gawa paraan na lang yan. Alright? At yan ang ating review para sa CF Moto 150 SC. So, mabibili nyo itong motor na to at around 119,000 or close to 120,000. Available ito for cash and financing via BHF. So, makikita nyo dyan sa screen yung financing scheme or yung inyong bayaran kung gusto nyo ng hulugan. At maganda dito is mababa ang kanilang interest pagdating sa financing. So feel free to visit here sa Mad Mountain Motors. Open sila from Monday to Saturday, 9 a.m. to 6 p.m. Also, pwede niyo silang i-message sa kanilang Facebook page na nandyan din sa screen. And yeah, leave a message or kung meron kayong gustong i-inquire na mga motor, marami naman silang mga brand dito at marami rin silang mga CF Moto dito. Kung gusto niyo ng mga non-scooter or yung mga higher displacement, mga big bikes, mga adventure bikes ng CF Moto, marami silang display dito. So, I think that's it. I'll see you on the next one. Don't forget to subscribe, like, and share. Mag-comment na rin kayo kung kayong gustong sabihin. And I will see you on the next one. So, ride safe lagi and Godspeed. Goodbye.